Ngayong malamig na panahon, may dalawang bagay na gustong-gusto kong gawin. Ang magmotor at magkape. Kaya naman, natuwa ako kasi merong motorsiklo na kulay kape. Cappuccino! Silipin natin ngayong araw ang bagong kulay ng Yamaha Mio Gear S. Tara! Ang laki talaga ng pasasalamat ko sa mga motorcycle dealership na naglalabas sila ng ganitong size ng motorsiklo. Napakasarap kasi netong gamitin from point A to point B, lalo na kung medyo malalapit lang yung mga pinupuntahan mo. Even sa loob ng inyong subdivision, sobrang sarap mag-ikot gamit ang motorsiklo na to kung bibili ka lang somewhere na malapit. Pero hindi nangangahulugan na hindi niya kaya mag-long ride dahil kaya din niya. At ito nga yung Yamaha Mio Gear S version na latest na Mio na nilabas ni Yamaha. Natuwa ako kasi ang ganda ng kulay niya, parang kulay cappuccino. Sa papel, matte brown siya, pero sa personal, parang kulay kape. Very attractive yung color na yun for me. And kung makikita nyo, matte yung finish niya. Kaya kapag nasisinagan siya ng araw, nagkakaroon siya ng mga ukit at mga ibang details na nakakapag-add sa aesthetic and design ng motorsiklo. Dito sa gitna, meron lang tayong nakasulat na gear, na emblem. Yung pinakamukha niya, or yung pinakaulo niya is, ayun na, yung matte brown. Tapos meron din siyang blue core, of course. It will give you more power with less fuel. Pag binuksan mo siya, naka-LED na yung kanyang mga ilaw. Split LED kaya hindi nakakasilaw kapag nakasalubong mo sa kalsada. Bulb type pa yung kanyang mga parking lights, pati yung kanyang mga signal lights, and may pagka-foggy effect yung kulay ng turn signals, kaya masasabi mong very elegant and modern na rin siya. Yung fairing sa unahan, very flexible, napakaganda ng quality ng plastic. Alam natin na hindi to basta-basta mababasag, just in case lang ma-aksidente tayo. Gusto ko yung shape netong pinaka-fender sa unahan, and ayun nga, yung pagkamat niya, very pleasing to the eyes. Sa gilid, meron lang tayo dito minimal na decals na nakalagay Mio Gear S na color black, and then meron Yamaha emblem na malaki na color silver. Alam kung sanay na tayo na nasa era tayo ngayon ng mga digital meter panel, pero for me, gusto ko na classic pa rin yung kanyang meter panel. Meron tayo ditong analog display. You have all the basic information that you need, kagaya ng speedometer, odometer sa gitna, fuel indicator, may maliit na Yamaha emblem doon na napaka-cute. Pag binuksan mo naman, may ilaw din yung mga gilid niya. Turn signals, magkahiwala yung left and right. Merong engine check, echo indicator, at saka stop and start system indicator. Napaka-classic looking niya for me. And nagbe-blend and complement yung kanyang analog display sa kulay ng motorsiklo. For me, wala akong problema or issue sa ganyang klaseng meter panel. Napaka-classic niyang tignan, pero hindi naman siya super old school. May pagka-modern pa rin, pero kung titignan mo siya, it complements well sa kabuuan ng motor. Sa kaliwang bahagi, ang mga buttons dito is meron tayong high beam and low beam. Turn signals, left, right, para patayin sa gitna. Super sturdy, and yung mga quality ng plastic is on the premium side, not on the regular side. Tapos busina naman niya, ganito ang tunog. Sa kanan na buttons naman, meron tayo ditong stop and start system. Kapag in-on mo siya, within 3 to 5 seconds, magsha-shutdown yung makina niya. It will save you more fuel, and of course, iwas noise pollution na rin kapag ka naka-turn on siya. And then kung hindi mo naman siya trip at hindi ka sanay, pwede mo naman siya i-turn off. And then meron na din siyang built-in na hazard button at electric start. Ang pinaka-favorite part ko is itong side na to, Nelsens. Yung side view niya, very welcoming. Para bang inaakit ka ng motor na sumakay sa kanya. Napakaganda ng kanyang seat. Yung texture ng upuan, very premium with stitches pa and two-tone. May separation yung driver at angkas at ang upholstery. Super generous. Ayan o, napakakapal at napakalambot. Napakasarap na itong upuan sa mga habang biyahe. Nag-complement well yung brown na upuan dito sa kulay ng matte brown na fairing siya sa gilid. Minimalist lang din, walang mga exaggerated decals. Yamaha lang dito. Tapos yung mga inner fairings is matte black. Even yung kanyang pillion ride na grab bar ay matte din. Ang ganda ng paint job, Nelsens. Nakakatuwa, kita mo, ang liit nung pinaka-airbox niya. Meron pa rin siyang kickstart, so meron kang peace of mind na kahit mahaba ang biyahe mo, madiskarga ang motor, may start po pa rin siya. Crankcase cover, ang liit din. Super minimalist lang yung design niya. And yung angkas mo, na-adjust din yung pinaka-tapakan. Let's say bata yung angkas mo, pwede mo itong tanggalin, ilagay mo dito. Or pwede din silang tumapak dito. Dito sa side na to, parang sinasabi ng motor na sakyan mo ko, madali akong dalhin. Nakakaakit tignan. Alam nyo, Nelsens, sa pang-araw-araw na buhay, huwag nyo i-underestimate itong step-through na footboard or gulay board sa mas kilalang tawag. Kasi kapag nag-grocery ka, pwede mo ilagay dito yung mga gamit. May carabiner hook siya dito. At kabilaan yan, may hook din siya dito sa pinakailalim ng upuan. Tapos, kung makikita nyo, disusi pa siya, hindi pa siya keyless. Pero may kasama siyang remote kapag ka binili ninyo. Para saan tong remote ito? It's for answer back. Let's say marami na kayong magkakaparehas na Mio Gear sa isang parking lot. At hindi mo mahanap yung motor mo, nalimutan mo kung saan kayo nagpark. Pindutin mo lang to.
Meron na siyang answer back key. Napaka-modern ng isang yun. Kung makikita nyo netizens, wala siyang bulsa sa kanan, pero ang bulsa niya is nandito sa kaliwa. Malalim naman ang bulsa niya. And one thing na nagustuhan ko dito is meron na siyang 12 volts na power outlet dito. Bibili ka na lang ng adapter, pwede ka na mag-charge ng inyong mga smartphone or any other gadgets na gusto mo i-charge dyan. Kayang-kaya na. And of course, hindi natin review to kung hindi natin i-try kung kasya ba yung aking iPhone 14 Pro Max, 1 terabyte. Charot lang Bawal mag-trigger Uy, kasha! Pwede mag-charge dito ng phone. Ang point ko doon, malaki yung phone ko, pero pwede pa rin at kasyang-kasya pa rin dito sa motor na to. So, pwede mag-charge. Yun nga lang, wala siyang takip. So, alam ko meron mga aftermarket na bibilin takip nito. So, ingat na lang kapag umuulan. Pero kapag sunny days, which is dito sa Pinas, minsan lang naman umulan, all goods naman siya. Sa unahang gulong netizens, meron tayo dito 80x80x14 at nakakatuwa sa kanya kasi tubeless na yung kanyang tires. Unlike dun sa mga kapatid niya na Mio, tube type pa. Itong isa tubeless na, tapos Dunlop pa. So wala talaga tayong pangamba na kailangan magpalit agad ng gulong. Right after ilabas natin to sa kasa. Single hydraulic disc naman yung kanyang braking system. May single pot caliper lang tayo dito. Telescopic fork na suspension at plain black lang yung kanyang mags. Sa likuran naman netizens, meron tayo ditong tire size na 100x70x14. 14 inches wheels din. Plain black din yung kanyang mags at naka-drum brakes pa siya. Naka-single shock lang tayo dito na unit swing. Nakakatuwa yung shocks niya, sobrang nipis lang. So for the feedback, medyo on the stiffer side yung mga Yamaha units. Kaya makikita natin na mas design siya for high speed. Doon the bumpy roads, may pagkatagtag lang siya na konti kasi may pagka-stiff. But I think hindi ka naman kailangan magmabilis or siguro nasa mga 30 to 40, dun mo lang mararamdaman yung pagkatagtag niya. Pero on a regular basis na pagpapatakbo or siguro hindi ka naman ganun ka bilis magpatakbo, okay naman yung suspension niya. Super minimalist lang din and plain black lang din yung kanyang pinaka heat guard. Yung exhaust niya, maliit lang siya and naka-air cooled pa siya. Kung makikita nyo dito, meron pa siyang cooling fan. Sa taillight netizens, ito yung sinasabi kong favorite ko na taillight kasi wala siyang mga nakahiwalay na turn signals. Isang full assembly lang siya kaya wala kang intindihin na pwedeng mabali kung matumba man motor mo, maaksidente, masabit sa angkas or sa parking lot. Isang assembly lang siya. Though bulb type pa po yung kanyang mga ilaw dito sa kanyang taillight. Classic looking naman and bagay naman sa pinoportray na category ng motorsiklo na to. Wala din siyang nakahiwalay na plate light. Integrated na din siya dito sa pinaka-assembly ng taillight. Sakop na pati yung inyong plate light and may reflector din dito. Added visibility sa gabi. Variation height friendly ang motor na to netizens. 750mm lang yung kanyang seat height. Pero makikita nyo, my height is just around 5'3 to 5'4. Abot na abot ko siya. Good na good to para sa mga short riders and of course para sa mga lady riders din natin dyan. Sa weight naman, 96 kilograms lang siya kaya madaling dalhin. Lalong-lalo na pagka maandar na. Super gaan ng motorsiklo na to. Yung ground clearance naman niya is nasa average side lang kasi maliit naman yung motor. 135mm. Sapat na rin. Pero syempre, mas mahilig tayo sa mas matataas na ground clearance na motor. Yun nga lang, tataas din siguro yung seat height niya kung tataasan yung ground clearance. Pero for me, okay na to. Very convenient na siyang gamitin. And for the legroom, malawak pa siya. So even for tall riders, siguro mga hanggang 5'8", kasyang-kasya sa motorsiklo na to. Kung mga 6-footer ka na, doon na medyo magkakaproblema. Baka sumayad na yung tuhod mo dito. Pero at least for regular Asian height, Filipino, swak na swak at pasok na pasok sa motor na ito. Upright din yung kanyang seating position. Napakalambot ng upuan. Kaya very comfortable ito. Even gagamitin mo siya for long ride. Pagdating sa makina, ang motor na to ay merong air-cooled, 4-stroke, single overhead cam, single cylinder, 125cc engine. Automatic din siya kaya gas and go ka na lang sa isang to. And it produces 7 kilowatts of maximum power at 8,000 RPM habang meron naman siyang maximum torque na 9.6 Nm at 5,500 RPM. Compression ratio, 9.5:1. Bore and stroke, meron tayo ditong 52.4 by 57.9mm. Sapat na para sa everyday use na kakailanganin natin, lalo na matraffic naman sa Pilipinas. And for 125cc, sinisigurado ko sa inyo, panalong-panalo kayo pagdating sa fuel consumption. Speaking of fuel consumption, nag-average ito sa around 50 kilometers per liter. Of course, depende pa rin sa ating throttle habit and road condition. Pati na rin sa weight ng driver. For me, okay na yon para sa kanyang fuel tank capacity na 4.2 liters. Malayo na rin mararating mo bago ka magpagas ulit dahil tipid naman ito sa gasolina. And of course, kung makikita nyo naman yung size ng motor, yun talaga yung best fit para sa kanyang dimensions. Medyo may kaliitan lang yung motor kaya maliitin yung kanyang seat storage. Pero at least meron yung mga basic necessities natin like papeles ng motor, manual, and even basic tools or yung ating mga kapote, kasyang-kasya naman dito. Pero yung mga pinamili, siguro sa gulay board na lang natin ilagay. Yung mga regular size helmet, kagaya na itong hawak ko, na ID Immortal, available sa Shopee Nedishop or pwede nyo din kami i-visit sa aming physical store. Search na sa Google Waze Nedishop. 5.2 lang ang kanyang SRP. Hindi ka kasya dito. Kahit pabaliktad, hindi ka kasya. Pero meron siyang designated hooks para sa mga helmet na ganito. I-hook mo lang yan dyan and may sasara mo na yung upuan.
ingatan mo na lang na wag gupitin. Sayang eh. Ang current na presyo ngayon ng Mio Gear S is 82,400 pero I think magkakaroon pa siya ng changes dahil new color variant din ng isang to. So expect natin na baka mas mahal to compared dun sa current na nandito sa atin ngayon. Since kakalabas lang nito, wala pa talaga siyang official na price point. So marahil i-update ko na lang kayo sa comment section or pwede nyo rin siya i-visit dito sa Yamaha Motor Trade, Latero, Binyan, Laguna. Kayo na netizens, nagustuhan nyo ba ang Yamaha Mio Gear S? Comment nyo naman sa ibaba. May ibaba ba kayo mga motorsiklo na gusto nyo i-review natin next vlog? Comment your suggestions below. Para sa akin ang motorsiklo na to, sobrang sarap gamitin pang araw-araw. At the same time, kung malalapit yung mga pupuntahan mo, ipapamalengke mo, etc. Sobrang sarap gamitin. And very fuel efficient din siya. So kahit mahaba biyahe mo, hindi ka mamumulubi sa gasolina. Yun lang netizens, kung nagustuhan mo to, don't forget to give this video a thumbs up, subscribe. Again, this is Ned Adriano. Always keep it cool and ride safe always.